Abante ang House Prosecution Team na papanigan sila sa pagsisiwalat sa financial records ni VP Sara at ng kanyang asawa. Hindi naman daw kasi sakop ng bank secrecy ang impeachment trial. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Hawak na ng impeachment court ng bank at tax records ni VP Sara at ng asawa niya na si Attorney Mans Carpio. At bagamat nirerespeto raw nila ang otoridad ng impeachment court, kailangan daw munang maresolba through constitutional and judicial processes ang paglalabas ng tax records. Inaasahan na raw ng prosekusyon na haharangin ito ng kampo ni VP Sara, pero tiwala sila na sila pa rin ang papanigan ng impeachment court. Giit din ang prosekusyon, batay sa konstitusyon, hindi kasama ang impeachment cases sa mga sakop ng Bank Secrecy at Data Privacy Act. Pinapakita rin dito na wala hong inaargabyado dahil merong due process na sinusunod. Ito ay hindi pinupolitika. Sana mawala yung kanilang perception na ito ay politika because ito ay pagtugon, pagsunod sa ating mga batas sa ating republika. Marinding iginit ng prosekusyon na hindi maaring mahiwalay ang records ng asawa ng bise sa mga dokumentong magiging ebidensya sa impeachment trial. Ang ibig lang sabihin nito, ang kanilang properties are considered as conjugal properties. Tama, ang gusto natin tignan, yung kabuong yaman nakadeklara sa salin, iyan ba ay accurate, complete? No, the full picture ng totoong kabuang yaman niya? Since conjugal properties sila, ibig sabihin, ang nakadeklara sa kanilang salin, no, kasama dito yung conjugal properties nilang mag-asawa. Samantala, kahit sa huling bahagi pa ng paglilitis posibleng magamit ang bank at tax records ng bise, posible raw na mapaaga ito dahil bukas ang prosekusyon sa posibilidad na matalakay na ang unexplained wealth pagkatapos ng presentation of evidence sa confidential funds. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel. Naghain ng counter-affidavit ang ilang kongresista sa kasong isinampa ni Attorney Mans Carpio matapos isa publiko ang bank accounts nilang mag-asawa ni VP Sara. Dito inakusahan sina Representatives Rene Co, Antonio Tino, Terry Ridon at Joel Chua ng paglabag sa Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. I'm quite sure this is a mechanism para patagalin po itong kaso na ito. But like what I stated, this will get jumped. So, wala ba tayong kaso? Ginagawa ko namin yung trabaho namin. So, kayo nakakita na kinakasuhan dahil ginagawa niya yung trabaho bilang miyembro ng committee. So, yung kinaso po sa amin is masasabi kong unusual. Diba? O doon sa sinasabi nila, may mga withdrawal na malalaking transaction unusual. Ito naman, masasabi ko naman ay kung pinako sa amin ay unusual din. Kabilang din sa respondents ang Anti-Money Laundering Council, maging ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.